Wala ho tayo mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update PH ay ganito ho talaga ang mangyayari pag makakapal ho ang mga nakaluklok sa kabila. Ano hong ibig sabihin ho natin mga ka-update? Makakapal ho ang pagmumuka ng kalaban nitong mga nasa majority. Mantakin po ninyo. Ito nga ho itong si Cheese Escudero na brainwash ho nila, di ba? Tinatawag ho nilang waiter ito kasi nga noong sineserba niya ito si First Lady. Ngayon mga ka-update biglaan hindi umattend itong mga nasa majority block. Dumalo itong si Escudero at bumaliktad ho. Ngayon mga ka-update naging pro tempore chair o SP bilang Senate President, etong si Win Gatchalian, hindi lang ho yan ang matinding pasabog na itong minority. Kasi isipin po ninyo Blue Ribbon Committee na hubukas ni Senator Pia at ni Senator Marcoleta, bigla ho silang pinalitan. Ayan ho. Ayan mga ka-update Erwin Tulfo, elected as new Senate Blue Ribbon Committee Chair. Ang grabe ho talaga nangyari ngayon. Grabe na ho talaga. Lahat ho talaga ng panggigipit dito sa mga nasa majority. Lahat ng mga kaalyado ng, alam niyo na, yung mga pumapanig sa mga Duterte, pilit ho nilang iipitin. Ganyan ho kakapal ang pagmumuka netong mga nasa minority. Ito po ba yung kinabibiliban ng mga kakamping? Tanong ko lang ho yan. Tingnan nyo, isipin nyo biglang papalitan itong mga nasa Blue Ribbon. Si Sen Pia, si Sen Marcoleta, tama ho ba yun mga ka-update? Bakit si Tulfo pa? Takot ba yung maimbestigahan? Mapangalanan? Tanong ko lang ho yan. Di ba mahilig ho sila magtapang-tapangan? Yung mga Tulfo kasi mga ka-update, magdala ka ng mag-asawa dyan sa Senado, yun, masusolve nila. Pero yung problema ho ng ating bansa, yung corruption, hindi ho nila masusolve yan mga ka-update. Wala ho sila dyan. Olats ho sila. Binoto lang ho sila ng taong bayan kasi nga tinutulungan nila yung mga mag-asawa naghihiwalay. Pero yung ganyang estado dyan sa loob ng Senado, hindi ho sila pwede dyan. Hindi ho sila uubra. Sila ho magkapatid mga ka-update. Wala ho yan. Ligwa ho sila. Kaya mga ka-update, wala ho tayong papahabain dito sa ating intro kung bago lang po sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na direkta na ho tayo dito sa Senado kung saan nagugulo, nabubulabog na ho. Mantagin po ninyo, mapapalitan na naman na yung Senator Pia at si Senator Marcoleta. Yan ho talagang pagtatakip sa mga mastermind sa flood control. Gagawin at gagawin ho nila kasi bukas na ho sana yung Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, sigurado kasi nasabi na ho dito mga ka-update, Monday, ibig sabihin June 8 kung hindi ho tayo nagkakamali, doon na naman ho i-resume. Ano ho mangyari mga ka-update? Gagawa na ho sila ng matinding script dyan sa Senado. Nakakakilabot na ho talaga nangyari sa ating bansa. Hanggat isang malaking sindikato ang namumuno mga ka-update, wala ho mangyayari sa Pilipinas. Kaya mga ka-update, hintayin na lang ho talaga natin itong 2028 presidential election. Si BP Sara, maging bagong presidente. Duterte ho ang kailangan natin, kamay na bakal, hindi kamay na malikot. Agree ho ba kayo? Comment nyo yan sa comment section. Diba? Kung mas gusto nyo yung kamay na bakal kesa sa kamay na malikot, diba? Kaya nga dit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. The Secretary will call the roll. Let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved.
Majority Leader. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. Majority Leader. Ikaw na. Sige, ikaw na. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath taking of the Senate President Pro Tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President Pro Tem. Having been elected of Senate President, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the I will support the I will obey the laws, legal and obey the laws and decrees promulgated by the duly constituted. Maintain true faith and allegiance to the Republic of the that I impose this obligation upon myself all the time. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Thank you, sir. Thank you. Congratulations, Thank Mr. you. Senate President Pro Tempore. Majority Leader. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate Secretary. Is there any objection? Hearing none, motion's approved. Mr. President, I move to nominate and elect Secretary Ray Bantug Jr. to the position of Senate Secretary. There being no other nominations present. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Mr. President, I'd like to also move to proceed with the election of the Senate Sergeant at Arms. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. President, I move to nominate and elect Police Major General Alfredo Soto Corpus to the position of Sergeant at Arms, there being no other nomination. I so Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. President, I move that we give their oaths of office together. I state your name. Having been elected. To the position of hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the best of my ability the duties of my present position and of all others under the Republic of the Philippines. Support and defend the I will obey the laws, legal orders, and promulgated by the constituted of and maintain true Republic of the Philippines. And that I impose this obligation on myself without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations, gentlemen. Congratulations to the new Sergeant at Arms and to the new Secretary, our comebacking Secretary of the Senate. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees:
Senator J.V. Ejercito, Chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, Chairman of the Committee on National Defense. Chairman Panfilo Ping Lacson, Chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chis Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leader is hereby approved. Mr. President, beans. Steak. Di patatutini. Pero bago ka ba, Madam Malutendido? Maraming salamat all the way from Brazil. Wow. Isang muslim na umaga mula sa iyong inang bayang Pilipinas. Patatutini, good morning everyone. Rosel Garcia, good morning to all. Praying na matuloy ang hearing ng BRC tomorrow. Okay, Yes. let's go there. Habol po kami ng mga pagbati mamaya. Okay. BRC, Kuyang, kahapon, we had this breaking news from Attorney Levy Baligod. What was the... Ano yung clarification na nakuha natin? Well, una, June 1st, no? June 1 ata, ng umaga, he received an invitation from the Senate Blue Ribbon Committee na inimbita sila sa hearing on June 4, kasama yung Brave 18. Kinalaunan, kinagabihan, nag-email ulit yung Secretariat ng Blue Ribbon Committee na withdraw yung invitation. No? There was no notice of cancellation of the hearing pero withdrawal of the invitation na pinadala nga earlier that day. At ngayon, kahapon, June 2, biglang nag-email ulit at humingi ng paumanhin si Attorney Levy Baligod dahil nga hindi pala kinansila pero itinuloy pa rin, tutuloy pa rin on June 4 yung hearing at parang administrative matters lang, no? Kaya na-withdraw because we thought already na withdraw yon dahil meron na ngang Senate Blue Ribbon Subcommittee headed by Senator Marcoleta and eventually si Senator Marcoleta na mag-issue ng invitation. Pero sa nakita natin kagabi at ngayon nga nag-post din ako, si BRC Chair Senator Pia Cayetano pa rin ang nag-issue, no? I think this is administrative on their part as well na yung main committee ang mag-issue ng invitation. Oo. Na dapat siya din yung mag-announce. Yes. So yun. At least, no, talagang tuloy na tuloy. Tapos, ang ano dyan, Kuyang, alam mo yung pagiging careful ng lahat is because alam nila na meron at merong sisilip sa mga technicalities, even clerical, even administrative issues na ganyan. Dahil nga, matindi ang ops, matindi rin ang effort, matindi rin ang energy na ginagawa at binubuhos ng kalaban para hindi matuloy yan. Tama, no? At number 1 dun sa listahan of the 39, if I may check. 39... I have the material. I saw this from you. I-flash ko. yeah, Si Tambalos Los. number 1 si Tamba, oh. 34. Oh. 34. Uy, this is actually, yung order na yan, this is actually saying kung ano yung hierarchy, ha? Tama, no? Sa ginawang ito ni Senator Marcoleta. Kasi, from a lawyer's perspective, no, hindi naman tayo abogado, pero uumpisahan mo yan sa nag-akusa. Umpisahan mo yan sa mga testigo. Para ilatad nila ano yung nakita nila, umpisahan yan sa kanilang affidavit, no? At pagkatapos, doon na ang tawag dito, yun na ang magtitimon kung sino yung tatawagin at lalo-lalo na yung mga na-mention sa mga affidavit. No, this is going to be a very explosive hearing kasi nandyan na si Mark Tiksay
at si Paul Estrada, Marlon at Pam. Na, Just finally. oo. If you remember guys, no, mga pards, no, itong si Mark Tiksay at si Paul Estrada, ito yung key, no, na mga tauhan ni Zaldico, kung saan halos lahat ng mga deliveries ay nandyan si Mark Tiksay at si Paul Estrada, at mayroon pa nga tayong naririnig noon at hindi natin alam nasaan sila ngayon, na parang pinapunta ba ata yun, Marlon, sa Chile? Aha. Yeah, I Oo. think it's either of the two, Mark and Paul, ang pinapunta. Yun. Ako, no, since nabanggit si Mark sa si Paul, dapat sama na rin nila sa imbitasyon yung Bureau of Immigration. Ayan. And I don't know kung pwede ba yon sa imbitasyon na dali ng record ng ganito para sa mismong araw ng bukas, malaman natin kung kailan, kung umalis ba ng bansa o kailan ito nakaalis at saan pumunta. Siguro malalaman bukas, pag hindi sumipot, at they will probably order the BI or whatever, no, ang gagawin nila to summon the records kung nandyan ba talaga. Kasi pag hindi sila dadalo bukas, yung mga bisita na yan, invitation yan eh. So, pangalawang invitation dyan would be probably a subpoena already. Yan yung hierarchy of the invitations eh. Oo. Meron bang courtesy na ine-extend sa mga Bersamin kung bakit wala sila sa imbitasyon? Actually, marami ang tanong. Pero sa tingin ko, hindi muna nila pinatawag. Very interesting, wala si Bersamin, yung maglolo, yung mag-nephew, no? Lucas at si Adrian at si Olaybar. Wala din si Amena Pangandaman. Wala si Alaybar. Kasi nga, nagle-lay down pa sa premise eh. 'Di ba? Siguro sa pangalawa or pangatlong hearing, ipapatawag na yan because I'm pretty sure on the first hearing, they will be implicated and there will be senators who will be asking ano yung connection ni Pangandaman at ni Lucas Bersamin because I'm pretty sure gagamitin din nila yung pahayag, no, ng mga video statements ni Zaldico at yung video statements ni Martin Romualdez. Tama. Para rin hindi magsalasalabat yung impormasyon na malalaman ng publiko. Kaya unahin munang malaman kung ano yung testimonya under oath ng 18 sundalo. Tapos kung ano sasabihin, syempre yung panig ni Martin Romualdez kung darating siya, saka pa lamang ipapatawag yung iba pang personalidad, lalo na syempre yung maglolo na si Lucas at Adrian Bersamin. At huwag natin kalimutan marami pa yan. Si Amena Pangandaman, Jojo Cadiz, Tridib Olaybar, at marami pang iba na silang makakapagbigay linaw at wag din natin kalimutan na posible na ipatawag din ang isang Congressman Leal Libiste para naman doon sa tinatawag na Cabral Files. Baka sa part 2 na yun, iakyat ko lang ulit yung material ha. Makikita natin sa number 34, nandiyan si Bryce Hernandez. Ito yung isa na nag-akusa kay Jinggoy. Kaya tama ka kuya, sa part 1 na ito, nilatag yung story plot ng una nating narinig nung maayos pang dinidinig. At yung story plot na yan kuya, narinig natin yan nung si Senator Marcoleta pa ang nagdidinig nung kaso. Diba? Pero ito yung sinabi din ni sa isang privilege speech ni Jinggoy Estrada na binabaliktad si Jinggoy nitong mga nag-aakusa sa kanya even if sila yung operators, sila yung most guilty. At based on the testimony of these people, Bernardo Hernandez at sino pa yung sa JP Mendoza ata, yung tatlo na who are now under the Witness Protection Program at hindi kasama sa sa charges. Ito si Bryce doon kay Jinggoy, si Jinggoy pa ngayon ang na-issuean kaagad ng warrant of arrest for plunder. Oo. Very interesting yan. Marlon, sa ganyan dami ng invitees, malamang session hall to dalhin, no? Yes. Session. Kahit nung nakaraan naman na hearing sa Blue Ribbon, laging sa session hall at hindi lang sa small committee room ginagawa ito. Oo. Dahil unang-una, 30 ilan yan? 34 na kaagad eh. 34 eh. Sa lamesa pa lang na ipreprepara, mahaba yun. At Oo. alam hindi naman ganun kalaki sobra yung table sa loob ng plenary hall. Depende rin yan kung isasuggest ni Pia. Kasi sa Senado, pagka
yung committee room doon, merong adjacent na pinto. Hmm. Para Pwede ba mas malaki. Pwedeng i-adjust. So, maaari pa, posible, na dalawang committee room din ang gamitin para ma-accommodate lahat o para makaupo lahat ng mga invited na resource person. Pero ang last invitation no, na nakita ko, yung ang sinabi doon was session hall. So I take it na plenary hall din. Sana, para mas, kasi sa gilid may mga gallery ron, may mga upuan doon, para mas maganda rin yung coverage. At yung Yes. mga gustong makapanood ng personal. Kasi At wala saka pa yung security, ha? Yung security, importante din. actually kulang yan na nga ang pinagkakaano yung pinangangambahan ng marami ngayon because yung 18 Marines na lang, napaka-key. Sila yung susi din sa kwento na yan Sila yung missing link last time Because yung isa, ang ano lang, Gutesa was just a storyteller at that time. And now his statement is being backed up by 18 other people. Diba? And not just the 18 other people. Mismong amo nila na si Saldico corroborated the testimony and the affidavits of those Marines, no, or former soldiers. Meron ba tayong haka-haka na it is likely na si Zaldico ba nag-reach out na sa camp ni Senator Marcoleta to participate? Meron akong nabasa no na I think si Zaldico has already executed his own affidavit no doon sa apostille sa isang embahada na hindi doon sa bansa na kinaroroonan na ngayon kung saan meron siyang application for political asylum no. If you remember, Zaldico ang sabi nila noon nasa Portugal. Okay? Tapos, biglang nahuli daw, di umano, doon sa border between Germany and the Czech Republic. Tapos, nung naharang siya, pinabalik sa Czech Republic. No, meaning to say, from Portugal, andun siya sa Czech Republic, going into Germany. A few days later, kinumpirma at maraming nagkwento na at kinumpirma nga ng ambassador ng France na si Zaldico ay may political asylum application sa France. At ang sabi ng article, hindi daw sa France ginawa yung apostille. So there's a high probability na itong si Zaldico ay nagpa-apostille, no? Yung apostille is ninonotaryo yung iyong affidavit sa labas ng bansa, pero doon either sa konsulado ng Pilipinas o sa embahada ng Pilipinas sa anumang bansa no na may apostille agreement no yung convention. Now, hindi natin alam whether it's done in Portugal, done in Czech Republic or in Germany or in France. Basta ang tingin ko meron na yan. Pam at Marlon, meron na yan. At pag meron na yan, gaano ito ka-importante o kahalaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sakaling makarating ito bukas? Mahalaga yan. Lalo-lalo na sworn affidavit na yan. No? In fact, if you remember, doon sa panahon ni Ping Lacson as Blue Ribbon Committee Chair, naging malaking issue yung pagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. It's so much so that nung lumabas yung 18 former soldiers, no, they were summoned by the NBI to determine their identities doon sa mga kanilang affidavits, no? At even the one yung abogado na nagnotaryo sa affidavit pinatawag, 'di ba? If you remember, pinatawag din 'yon. So meaning to say, in-establish ang credibility ng affidavit ng mga former soldiers. Established na 'yon. Meaning to say, they can no longer question the affidavit of Zaldico, no? Dahil meron na siyang notarized affidavit in an apostille basis. Meaning to say, pag yung kanyang video statement corroborated with a written notarized affidavit, wala na. Finished na. Balikan ko lang yung mga video statements na yan na minsan nilang kinwestiyon na AI and then surprisingly later laman ito ng mga kasuhan na reference to the video release, series of videos released by Zaldico, blah blah blah. How can you now reference to a video na AI created tapos gagamitin mo sa isang sa mga kaso, 'di ba? So, yung sila mismo binabasag nila yung creation nila para sabihin na hindi ito totoo.
So nagkakaroon ng mas solidong daan ngayon para ma-establish yung kaso ng flood control projects. Kaya sila nagkakandak kumahog ngayon. Kuyang na-mention mo yung Pam, sundan ko lang yan ha. Sa madaling salita, nahihilo na talaga tong administrasyon na to. Hindi nila alam kung paano pagtatakpan yung kabi-kabilang butas na kitang-kita at talagang unti-unti nang nalalantad sa publiko. Parang ano to, Pam eh. Alam mo yung laro ng sungka? Diba sa sungka, ang daming butas. Ang gagawin ng administrasyon, tatakpan yung isa. Hindi nila alam may susupot doon. Kasi nagse-self-destruct sila. At lalo, bukas sa pagdinig, tingnan natin kung anong operasyon ang gagawin nila, media ops, yung operasyon, ang mga senador, nagmumukhang utu-utu na lang eh. Ang mga senador, nagmumukha na lang sila na ngayon ng attack dog. Dati, isa lang ang attack dog sa palasyo ng Malacanang, yung babaeng palingkera. Isa lang rin ang attack dog sa labas, yung Sunny Trillanes. Aba ngayon, ultimo mga senador, sila na mismo ang kahol, nakala mo naman, pagkakalinis nila at mga wala silang baho sa katawan. Siyempre, nagsiping si mother attack dog at si father attack dog, nanganak ng mga tuta ngayon. And remember, no, this is also very interesting because in the invitation, wala si former secretary, DPWH Secretary Manny Bunuan, na ngayon ay meron ng arrest warrant on a non-bailable offense of plunder. Kasama Tapos, ko sa invitation. wala. Parang wala, hindi ko nabasa. Representative lang. Number 21, DPWH Representative. or rep. Okay. Secretary or representative. Now ngayon, very interesting, no? Kasi nasaan na ngayon si Bunuan? Kung ganun ka-high profile ang ginawa nilang pag-aresto di umano, even if nag-surrender si Jinggoy, bakit hindi ganito ka-high profile ang pag-aresto at pag-process ni Bunuan at bigla na lang natin siyang nakita kahapon doon sa Sandigan Bayan with Jinggoy Estrada, naka-wheelchair si Bunuan, no, for the arraignment. At ang nangyari pa nga ay na-reschedule, na-postpone yung kanilang arraignment, no? Doon sa Sandigan Bayan. Hindi ko matansya kung kailan yung arraignment nila. So, tama si Marlon. Ito, yung bang meron kang anong tawag diyan, meron kang small canoe, no, na medyo matanda na yung canoe mo, no, yung ano ba yung canoe sa Tagalog, Yung single baruto yan sa baruto yun sa Cebuano sa Bisaya, no. Tapos may butas dito. Ngayon, yung butas ginaganyan mo, tinatapalan mo, may butas na rin. Tapos butas hanggang sa wala ka nang magagawa dahil masyadong marami na yung butas, kukuha ka na lang ng balde para ganunin mo yung pumapasok na tubig. Eventually hindi mo na kaya kasi marami ng butas, the ship will sink. Yan ang magandang sample, Kuyang. Kumbaga sa bangka, unti-unti, nagbasan yung butas, natakpa mo, tapos meron hanggang unti-unti nang lumulubog. At hindi na kaya na gamitan ng balde o tabo. At yan ang mangyayari sa Marcos administration kapag nalamtad na ang katotohanan sa flood control scandal hearing. Yun. effective na ang pinaka-effective na paraan para bumagsak ka, magsinungaling ka. Pagtahi-tahi ka ng istorya. And then later on, hindi mo na memorize kung ano yung itinahi mo doon. Kasi memorization ng pagsisinungaling Ang nasasabi ng totoo, kahit ibitin mo ng patiwarik yan, totoo at totoo ang sasabihin. Yes. Ang gumawa ng istorya na ang sinasabi niya, totoo yun, ibitin mo ng patiwarik yan, pipiyok yan. Kasi if you apply that, Pam, if you apply that logic, which I agree wholeheartedly, apply that kahapon doon sa panibagong paggisa ni Justice Amy Lazaro Javier kay Darlene Berber-Happy. Pagkatapos niyang pinuri-puri na happy anniversary, yung mga ganyan, biglang ang lola mo nag-init na naman kasi parang wala kang sasabihing tama. Tapos parang si Risa Ontiveros, no? I'll have to check my notes, no? My notes. Pinagpawisan ng malapot, no? Ito yung literal na pinagpawisan ng malapot. At saka nauukal. At hindi alam paano sasagot ng tama. Hindi alam paano nila, alam mo yun, i-correct yung alam naman nilang mali talaga.
Uy, nabanggit niyo kanina, Kuyang, yung si NBI, no? Dahil sila naman talaga yung nagpatawag sa mga 18 Marines, questioning their statements, tapos ngayon, solid na yan, okay na, hindi mo na maki-question yan. Ano kaya magiging role ng NBI ngayon? Knowing that Senator Marcoleta knows na si NBI Director or the NBI as a bureau, alam natin kung sino ang pinapanigan. Diba? Ano ang magiging nila sa pagdinig ng Flood Control Committee at anong katotohanan ang mapipiga natin mula sa bureau? I think hindi pa nila pag-uusapan yung NBI. Kasi if you remember, no, nag-propose sila, yung sinabi nga natin, yung theory natin no, na magbubuo sila ng Committee of the Whole. Meaning yung buong Senado magiging committee to investigate doon sa shootout nga. At sa yung paglabag ng mga NBI agents no sa kasagraduhan ng Senado as an institution no baka hindi pa yan pag-uusapan sa Blue Ribbon no because they still have to agree pero pwede rin yung pag-usapan sa Senate Committee on Public Order. And let us remember, Marlon and Pam, no, on the previous invitation sent to Attorney Baligod, very specific din ang pag-uusapan nila, yung about the ICC. At si Senator Marcoleta nagpalabas na ng statement na ipapatawag niya si Trillanes patungkol nga doon sa aligasyon, doon sa affidavit ng 18 Marines, patungkol sa mga ICC personnel. And in that portion of the affidavit, a few days ago or about a week ago, sinabi din ni Atty. Levy Baligod na merong testigo na lalabas, 7 ata, na nakakita kay Leila de Lima at 4 nakakita kay Father Flavie Villanueva. So, Tama ka, Kuyang, no? Na dapat yung Senate Blue Ribbon Committee, tututok lang muna doon sa testimonya nung 18 sundalo, para nga katulad sabi ko kanina, hindi magkasala-salabat ang impormasyon at nakapokus lamang yung atensyon ng sambayan ng Pilipino kung ano-ano ba talaga ang kwento sa likod ng mga male-maletang pera na idiniliver ng Brave 18. Alam natin kung paano mag-handle si Senator Marcoleta ng mga pagdinig na ganyan, di ba? Minsan, yung term mo to, Marlon, ikakanal ka niyan na yung sinabi mo ngayon, later on, iba na yung masasabi mo, tapos ibabalik ka ngayon sa dati mong sinabi. Yung, di ba, para siya, nagko-cross-examine siya, di ba kasasabi mo lang ganito, ganyan. Ngayon na mas mauuna ang BRC, you have to remember na somehow magkakadugtong yung mga yan na na-submit na yung sagot ni VP Sara sa sumon mula sa impeachment court naman. Kapag pinatawag nila si Trillanes ngayon at meron siyang nasabi na taliwas sa sinumite nila sa articles of impeachment, diyan na makikita yung malaking butas na hindi mo na kayang tapalan. kaya nga sabi ng prosecution, Pam, magbabawas sila ng kanilang mga ebidensya. Unang-una ninyong ibawas si Trillanes. Di ba? Si Madriaga. Babawas sila ebidensya para mababawas yung paano sila ikanal. Nag-confirm na yata si Madriaga na ipipresent nila. Tama ba? Ay, present ba nila? Ewan ko. Parang Kasi siya yung pinaka-weakest link doon. Yes, but you have to remember the goal here is pahiyain at babuyin si Inday. Because even na yung regalo na iririgalo na namin sa'yo na hindi ka may impeach because they do not have the number. Pero the goal is side-by-side flood control, pahiyain si Inday sa... Kaya ano ba sinasabi mo, Pam, na wala silang numero? Di ba sabi ni Erwin Tulfo kagabi na nililigawan daw silang dalawa ni Brother Rafinha at si Lito Lapid at sino ba yun? Nililigawan daw sila ng mayorya ni Nael Alan Peter. Walang iya talaga to si Erwin. Nililigawan para ma-embed, para malaman. Gaya-gaya po tumaya sila eh. Pinag-uusapan natin yung hearing bukas, no? Ibigay muna natin yung papuri kay SP Alan Cayetano. Galing. Saludo kami. Lalo yung live niya kahapon.
At binabati ko sila, ano ka ba, Senate President o vlogger? Okay na rin maging vlogger ka, basta vlogger ka ng makatotohanan. Kaysa naman, komedyante ka lang at matawa ka, di ba? SP Alan, nakita ko kay Sen Alan, no? Kasi inabutan ko yung karir ni Sen Alan nung congressman pa lang yan. Yan yung tunay na Alan. Nung bata pa siya, nung paano niya binabatikos yung anomalya during Arroyo administration. Nung binabanata niya yung CTE, NBN deal, tapos yung binabanata niya rin yung Occipital account. At ang kasama niya rin sa bumabanat, si Ping Lacson sa Senado, si Alan Cayetano sa Kongreso, batang congressman na bumabanat. Pero ngayon, ang Alan Cayetano nagkaedad na, umabot na sa edad niya ngayon, 50-something, 53, 55. Edad ko yun sila, Chase. 55, may pinagkatandaan. At yung dati niyang prinsipyo, dala-dala niya pa rin ngayon. Ang tanong ngayon, nasa na yung prinsipyo ng isang Ping Lacson na dating crusader kontra corruption, pero ngayon, mukhang nagbubulag-bulagan sa issue ng flood control scandal. At we have to remind everyone, Pam and Marlon, ito yung nakakasuka talaga, no? Almost a month na naging Senate President si Alan Peter Cayetano, pero ang putang inang Tota Soto, hanggang ngayon, hindi pa rin binakate yung Senate President's office. Pati yung pangalan niya, andun pa rin bilang Senate President. Walang talaga. At ang sasabihan na kapito ko yung Si Alan. di ba? Si Alan na kakaupo pa lang at wala doon sa opisina ng Senate President. Nakakaya. Ano yan eh, delikadesa lang din naman yan eh. Nasa ano yan, nasa pinagkatandaan mo bilang isang public servant. Yang ganyan. It's his first term. If it's not your title, do not use the title. Diba? Ano na yan eh, being a gentleman and a statesman, you accord that to the office even if you hate the person. Because we're talking about the office here. Diba? Gaano ba kakapit-buhayan na ito si Vicente Tito Soto na yan na even the office ay ayaw nilang... alam mo, ginawa din nila yan kay Kong Sid Ungab, ba? Actually, a first-hand information, nung nasa Davao tayo, nag-meeting tayo, nung sabi ni Kong Sid Ungab, inilipat siya doon sa isang opisina na malapit sa stock room. Kaya hindi na siya nag-opisina doon na lang siya sa kanyang nirerentahan na Kaya kondo. pa ating senior congressman, sila yung bibigyan ng prioridad kung saan ang magandang pwesto na kwarto ng isang congressman. Yun. Ganyan. Tapos ang basehan nila ng pagiging mababaw eh yung pinatayan sila ng aircon. Na hindi naman totoo. At naglabas ng statement ang Senado na nagkataon lamang nung oras na yon may nagkano na circuit breaker. Pero yung internet, hindi totoong nawala ng internet at katunayan, kaya lang patunayan na ang internet signal sa Senado ay malakas at mas malalakas pa kumpara sa ibang opisina o tanggapan ng gobyerno. Actually, that should not be the issue eh. The internet and kung at yung aircon na yan, hindi dapat siya ang basihan mo o gauge mo ng pagiging mababaw. Dahil yung dahilan mong yan yung mababaw. Yung dahilan mong yan, capriccio tawag dyan. Yung dahilan mong yan, entitlement yan. Yung dahilan mong yan, ingay yan. At hindi lang kababawan to, hindi lang kapritsyo to o entitlement ang usapin dito, Pam. Ang usapin dito, bilang dating mamahayag na isang rabbit tulpo, ang usapin pa rin dito, yung fake news. Maglalabas ka ng ganyan, panay kontra nyo, panay salita nyo kontra fake news, kayo pala ang pasimuno ng fake news dyan sa mismong tahanan nyo sa Senado. Kaya nga ngak-ngak lang sila ng ngak-ngak, tinawag pang duwag si Alan Peter. Etong si Erwin Tulfo, nung interview niya ng 24 oras, sinabi pa niya no, na kahit palakulin daw yung mukha ni Alan Peter, baka mag-bounce lang daw yung palakol dahil makapal. No? Pero bigla-bigla na lang nung in-interview siya, gusto niya na rin niya na mag-participate doon sa hearing sa Blue Ribbon on June 4. No? At huminahon ang tono ng isang Erwin Tulfo. At kasi nga, may isang report din sa Bilyonaryo kung saan there is about 120 million pesos allegedly na kinontribute on the campaign of Erwin Tulfo on his senatorial campaign na galing daw di umano sa mga Yap brothers
nung nag-resign ng mga Yap Brothers na mga isa sa mga contractors dyan sa mababang kapulungan. So, Implicated siya? Or what do you mean? hindi naman siya implicated, pero just like Chis Escudero, tumanggap di umano ng campaign contribution si Erwin Tulfo galing sa mga Yap Brothers na ngayon ay nag-resign na. Di ba? Nag-resign na yung isa. It should, Yung isa. the case of Chis Escudero now, na pareho ng case na nilalatag mo ngayon, it should apply to the Erwin Tulfos. Tulfo. Yeah. Yeah. Okay, natanong mo kuya, nasabi, Marlon, sige. Yung sabi mo, kuya, kanina, no, na gusto mag-majority nililigawan daw para mag-majority yung magkapatid na Tulfo. Malabo pa sa ng posisyon. Tama. Tingin ko ron, gusto na nila makapasok doon kasi baka lang lang may utos ang palasyo ng Malacanang na i-embed nila yung majority para makakuha ng impormasyon. Kasi nagugulat at nabubulaga sila, tagalawan ngayon ng majority black sa pangunguna ni SP Alan Cayetano. Huwag natin kalimutan ang unang nagpasimuno nung malabatang pagkilos sa loob ng session hall, yung minority. Sila yung umatras sa debate na dapat yun ang pangunahing tungkulin ng mga senador, yung isang matalinong debate sa loob ng plenaryo. Pero ang ginawa nila, nag-walk out. Ngayon, naiisahan sila ng Alan Peter Cayetano. Walang session, bahala kayo mag-antay dyan para hindi nyo na mahanapan pa ng butas at para hindi na kayo mabigyan pa ng pagkakataon na maisara o mapigilan yung napipintong pagdinig sa Blue Ribbon Committee scandal bukas. Ang nakapagtataka, bakit sobra ingay ngayon ng magkapatid na Tulfo? Alam nyo ba bakit? Bakit? Ko yung EB. May impormasyon na dumating sa atin na di umano lang to Anyway, wala namang masama rito. Pero don't mention names ha. No, Nang- may pinangakuan ang isa sa mga Tulfo na sila magiging standard bearer ng administrasyon. Hoy, hindi na kayo ang pinapangakuan. Huwag kayong huwag kayong papaloko sa mga tusong yan dahil may dalawa pang batch na inuupo diyan para pinangakuan din na sila ang magiging standard bearer ng administrasyon sa 2028. May picture pa, huwag kayong huwag kayong maniniwala pagka Team ABC yan. Ito pa, bubuhayin yung salitang T3 nila na programa sa TV. Pero doon sa T3 na to, wala yung Ben Tulfo. Ang kasama rito, siyempre, yung matandang Mon Tulfo na hinihikayat daw, di umano, na mag-party list. And Rafi or Irwin, sino man sa kanila ang tatakbong presidente o posible tumakbo ng vice-presidente. Kuya, mataas ang ratings ni Erwin Tulfo for VP ha. Kaya hindi malayong ialok sa kanya. At maaring ang assumption nila kaya sila tinitira, kaya sila dinadali, maaga pa lang nilulusaw na sila kasi tumataas daw ang ratings because among survey daw, ang hindi lang siya nanalo is against BG. Mas mataas si BG ng ilang porsyento sa ratings na nakuha niya. But the rest other potentials na numero 1 daw si Erwin Tulfo. So if you do the math, sa isa lang na ratio which is BG and Erwin, yun lang natalo si EP. Ngayon lang yan Ako yung EB Pam, sorry. Sa numero ng ratings, kung talagang ayaw ni Erwin Tulfo na maapektuhan yung mataas niyang ratings, dapat hindi na muna siya magsasalita ngayon. Dapat nasa gilid-gilid lang muna siya at nag-oobserba, walang iniwan sa isang Leni Robredo na pinupush pilit na itapat kay VP Sara Duterte sa 2028, tatahimik lamang. Ngayon, dahil gusto mo makisawsaw at ikaw pa nangunguna, huwag mong isisi kung sakali ba maapektuhan yan dahil alam naman ng mga Tulfo ang popularity ng mga Duterte. Diba? Two points, no? Yung mga ratings nila mga putang inang Toplok brothers na yung Rafi at Erwin na yan. Dalawa ang magiging, hindi ako concerned sa ratings nila ngayon because there are two very important issues that will drive their ratings probably down. Una, flood control.
pag na-implicate yung dalawang magkapatid na yan, at even not directly, no, kung may mga campaign contributions na galing sa mga flood control implicated personalities, that's one. Number two, at ito yung pinakamabigat, no, pag nagboto sila in the impeachment trial to convict VP Sara Duterte, itong dalawang magkapatid na to, no, diretso sa inodoro na yan. Look at what happened to Mig Zubiri. Hindi lang siya sumali sa majority ni Alan Peter Cayetano, binas ng todo. Even by his own constituents in the province of Bukidnon. Anong nangyari kay Richard Gomez? Ganon din. Now he's trying to atone himself, no? Nung kinampihan niya ang pag-expel ni Kiko Barsaga. And it's too little too late. So kaya itong dalawang itong magkapatid, ngak-ngak kasi yun ang gusto ng mga taong bayan eh. Yun ang kanilang imahe na matatapang daw sila, naghahamon, duwag daw si Alan Peter. Ngayon, pag sila na, ang mga pangalan na nila ay na-implicate na, tingnan natin kung papalo pa ba yung mga ratings nila sa mga following surveys. Huwag natin kalimutan yung slogan nila at saka yung imahe na gusto lang i-portray sa mga kababayan natin. Na tagapagtanggol sila ng naapi. Ang naapi rito, yung mga kababayan natin na lulubog sa baha. Ang api rito, yung mga kababayan natin na hanggang ngayon kumakalaman sikmura dahil sa walang patumanggang korupsyon sa Marcos administration. At bakit nagpapagamit sila ngayon bilang mga attack dog? Sana mali yung impression ko na para pigilan o para pagmukaing mali ang gagawing pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee. Sa ayaw nyo at sa gusto, ito po ang gusto ng sambayan ng Pilipino na mahubaran ng maskara kung sino-sino ang miyembro ng sindikato para pagsamantalahan yung pera ng mga kababayan natin gamit ang pera ng flood control. Okay, di ba the minority now have openly expressed na they will always disobey by saying na they will always walk away. Tama ba? Yes, may ganun sila nga. And walking away would mean disobedience. Tama ba? And let's say walking away, ibig sabihin niyan, ginugulo mo kung ano yung maayos. Kasi ayaw mo mag-participate eh. Ano ang assumption ninyong panggugulo, quote-unquote, ang gagawin nila sa BRC hearing? Ako muna. Okay, kuya. Okay, I think this is just a hunch, walang information galing from anyone, no? I think yung naon siyang privilege speech ni Martin Romualdez, baka gagawin niya mamaya sa session doon sa mababang kapulungan. Kasi nauna na siya. Tomorrow's hearing. Yes, i-preempt niya. Kasi number one na siya dito sa invitation, no? Probably, no? It's either him or somebody else, no, ang tatayo to defend Martin mamaya sa session ng House of Representatives. Yun lang yung hunch ko Kasi ano pa bang gagawin mong black propaganda against the BRC? Wala na You have exhausted all the possibilities. Nakita ninyo it will never work, no? Nakita nyo nga yung tonada ni Erwin in just a matter of less than an hour nag-iba Gusto na niya mag-participate ang minority doon sa Blue Ribbon Committee at magmi-meeting daw sila ngayon because Alan Peter Cayetano actually doon sa kanyang live, no? Sinabi niya na mag-meeting tayo. Sumasabog yung live viewers, no? 20,000. Grabe. Oo. Ganun naman dyan dapat sa Senado, no? Even sa lower house. Kahit magkaiba yung pananaw niyo, kahit magkaaway kayo, kahit magsuntukan na kayo dyan, you have to be gentleman enough to respect your office and meet and do a caucus para doon sa plenaryo at doon sa mga hearing, makikita ng mga taong bayan na very civil kayo, very diplomatic kayo. So ngayon, nag-iba na yung tono niya. Kasi Alan Peter Cayetano in so many instances has already extended an olive branch. And he has remained calm na wala sa asal na pinapakita ng minority. Tama, no? Oh. Very He even made a joke, Pam. Marlon. He even made a joke. Kung hindi lang kayo tulpo, at yung kapatid mo na tulpo, ipapatulpo ko na kayo. Anong sabi ni Erwin doon sa 24 oras? Anong sabi ni Erwin? Sabi niya, ano bang kinatatakutan niya? Gawin niya. Ipapatulpo. Ito ang tunay na tulpo, yung Blue Ribbon Committee hearing bukas. Sana
Sana matuloy Lagi natin pinag-uusapan yung hearing bukas Huwag natin kalimutan, mamaya may session pa. At dapat, wag na talagang mag-session. Kasi baka Wala. pag ng session, doon pwedeng posible na merong mag-motion na i-declared ang seat ng Senate President bilang vacant. Pati yung mga... strategy naman nila yan, Lon. Kaya nga for 2 days now and third day today, hindi sila nagsesesyon is because gusto nga nilang matuloy ang BRC na yan. Tingnan nyo yung may majority na sila. They have the control, they have the power, pero they still have the worry that an outside influence can still make changes within, na mas pinili nilang batikusin sila na meron silang abandonment of duty and things. Kaya lang, kailangan merong gawin na ikakapula nila para lang matuloy yung isang pinakamalaking misteryo, which is the flood control case na mangyari this Thursday or tomorrow. Kasi, tingnan mo ang nangyayari ngayon, impasse, stalemate, gridlock, deadlock. Because the numbers now, physical numbers ngayon is 11-11. Yep. Diba? Kasi wala si Bato, wala na rin si Jinggoy. That's 2 less of the 13, that's 11. Now, ano bang mangyayari dyan pag nag-session sila sa plenary? Andyan yung 11 minority, andyan yung 11 majority. What if biglang may masisira yung sikmura at pupunta ng CR para magpupo? So ang mangyayari dyan, 10 na lang sila dyan sa floor. 11 pa yung minority. Biglang mag-move to declare all positions vacant. They cannot actually instigate a change of the Senate President. After all, they still need 13 votes. Pero yung 11 versus 10, pwedeng mag-declare na vacant yung positions doon sa committee level. At sila na ngayon yung majority. Tama ka, Kuyang. At huwag natin kalimutan, Kuyang, na mismong si Senator Jinggoy Estrada ang nagsabi na may kumausap sa kanya. Kinumpirma rin ito ni SP Alan Peter Cayetano na nasaksihan niya mismo kung paanong pressure ang ginagawa ngayon sa mga member ng majority para bumaliktad patungong minority. At sabi po, go ahead. At dapat, hindi rito at dapat maging tama itong ginagawang aksyon ni SP Alan. Hindi niya dapat bigyan ng pagkakataon kasi marami pa ring mga kasamahan niya ang posibleng bumigay sa matinding pressure. Tapos singit ko na lang doon sa impormasyon sa senador na umiiyak, mukhang desidido na hindi siya alis ng majority. Tapos, yung kinausap na niya yung pamilya niya at pinapaano na lang niya na kung hanggat maaari, makalabas ng bansa yung pamilya niya para hindi na masyadong maapektuhan emotionally kung ano man ang kakasapitan niya sa mga darating na araw. Dahil sa hindi pagsunod sa pressure na ginagawa ng Malacanang ngayon na bumaliktad siya from majority patungo sa minority. Yun. At saka, very interesting yung sinabi ni Alan Peter kahapon. Dapat sana 14 sila. Dapat sana 14 sila. Pero yung isa ay pumiyok at gave in to the threats and intimidation of Malacanang. Huwag mo kalimutan ko yan. He has also proofs. May records at may proof siya. Yes. Taong yon na dapat nasa kanila na pero umatras. Yes, Boom. Kuyang, huwag niyo kalimutan nung nakaraang vlog natin, nabanggit na natin yan. Na meron talaga silang kasama na biglang umatras last minute. Yep. At ang sinabi, hindi pa siya nakakapag-decision. Yun. Diba? So, very, very, very interesting nung all the Senate majority, APC 13 should do is to keep themselves safe and alive until tomorrow. I'm pretty sure walang session mamaya. Tingnan natin yung mga exhibition doon sa House of Representatives at yung kanilang number 1 stuntman na si Melvin Matibag, no? Ewan ko kung anong gagawin yan. At baka meron siyang mga drama-drama din naman para, ewan ko kung anong gagawin yan, no? Wala naman siyang magagawa. Wala naman yung mga pending cases na inahahain, no? Or nakikita natin doon sa mga miyembro ng majority bloc. So I do not think there is anything that can stop the BRC hearing tomorrow.
Wala na yan. Kaya nga, nag-iba yung tono ni Erwin kagabi. Abangan natin kung ano pa magiging drama ng Tulfo Brothers, no? And buti, yung isang Tulfo, tahimik. Ben Tulfo. At tama yan. Tahimik ka lang. Kung gusto mong tumakbo, susunod, tahimik ka lang. Hindi ka makikisawsaw. Tapos, pag nakisawsaw ka at pag bumaba ratings mo, isisisi mo, i-attribute mo dahil yung paninira. Kung talagang gusto mong tumakbo, huwag ka nang sumawsaw sa mga ganitong klaseng issue na alam nyo namang salto. At dahil naman, hindi mo rin naman siya masisisi kasi merong issue sa kanya ng pagtanggap din ng maletang pera. Tapos abangan din natin kung anong panggugulo pa ang gagawin ng administrasyong ito para lamang madiskaril yung pagdinig bukas. Kasi hindi malayo na gumawa sila ng issue o mag-divert ng anumang issue para mapagtakpan yung inaabangang flood control scandal hearing bukas ng umaga. Ay, meron pala si Matibag. Di ba nag-issue siya ng subpoena doon sa staff ni Senator Robin? Oo. At sino pa ba yung iba? Na parang si Mau Aplaska? Parang sinupina din niya? Ni Robin Padilla, ni Sen. Robin Padilla, pinatawag din niya. And pinag-iisipan pa yata yung kay Ma'am Nancy De La Rosa because ang argument niya doon is kahit naman alam niya, hindi naman niya sasabihin. Ayun na nga eh. Yung now na walang eksenang matindi kung saan starring ang NBI, hirap na hirap silang gumawa ngayon ng pagulo. Because paano mo gugulo, paano ka gagawa ng issue sa isang bagay na walang gulo? Kailangan mo munang guluhin yan para magkaroon ka ng eksena, para mapatawag ka ng director na part mo na, action mo na. Kaya dyan ang nakakatakot because this can be taken as a calm before an incoming storm. Na created, na hindi natural na nangyari. This storm, Pam and Marlon, has been brewing for the last 2.5 years when they started attacking the Vice President. It intensified when they impeached the Vice President on February 5, 2025. And then it intensified even more when they kidnapped the former President Rodrigo Duterte. Now it's even more intensified because of the flood control anomalies and the second impeachment of VP Sara Duterte. And the image of a Senator Bato na halos magkandara pa, nadadapa, ay sitting senator na wala ng respeto sa institusyon. Kaya Pam, I agree. It's the perfect storm. Hindi natin alam kung kailan ito tatama sa ating bansa. Because with what Marlon said a while ago, yung si Iyakin, parang tinanggap na niya na hindi niya kayang lumipat sa kabila. Baka mamaya merong warrant na ilalabas para sa Iyakin na yan. Diba? Para na naman mapagtakpan yung magaganap bukas. And because itong posibleng warrant na ibigay kay Iyakin, isang bubble gum na tapal lang to. Matatanggal ito bukas. Kailangan na naman nilang gumawa ng ipang tatapal nila bukas. Anong eksena ang pwede nilang gawin? Another ingay ng ganyanan para hindi matuloy. At yung ganyanan na ingay na yan, saan dapat gawin yan? Within the area kung saan malapit yung paggaganapan. O kaya, yung dadaanan ng mga taong papunta doon because participants sila. Ganon kadesperado ang kalaban ng bansang ito para mapagtakpan yung katotohanan at manatiling totoo yung kanilang mga kasinungalingan. Doon tayo dapat matakot. Hindi malayo yung sinasabi mo, Pam. And Kuyang Ibi, tama yung sinabi mo kahapon. No? Ang barometro ngayon sukatan ngayon ng paninindigan at prinsipyo at tunay na makabayan ng isang senador, yung ginawa ni Senator Jinggoy Estrada. At kung walang babaliktad sa majority, kapuri-puri ito. Tama lang, walang session na mangyayari mamaya para matuloy na yung Blue Ribbon Committee hearing bukas. At wag din natin kalimutan, muling ibabalik ng Malacanang yung salitang civil disobedience. Hindi po yung pakikinig at paglalantad ng katotohanan sa flood control scandal hearing ay hindi po civil disobedience. Kasi ang nagdi-disobey talaga rito sa batas yung administrasyong Marcos mismo. Tama, no? At let us remember, Pam and Marlon, no less than Attorney Jimmy Bondoc has already posted and said this so many times. 7 senador
na miyembro ng majority ni Alan Peter Cayetano ay may nakahandang kaso na daw. So nakita na natin, meron na si Jinggoy, meron na si Senator Rodante Marcoleta, plunder din, non-bailable din. Ganon din si Chis Escudero. Napipinto ang kay Joel Villanueva. Sabi within 2 weeks daw, sabi ni Ombudsman Remulla, that was 3-4 days ago. Robin Padilla, baka kakasuhan din daw nila because of all this obstruction of justice, blah 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 and everything, no? Ewan ko kung sino pa ba, no? Sa lima na yan. Ay, Bongo already has a case, no? Doon sa ICC. So that's 6, no? Pampito is Bato, and then the two Villar siblings, they already actually have a case of insider trading, no, violating the securities regulations code, no, doon sa kanilang stock market or sa kanilang mga listed companies, no. In fact, hindi lang yung magkapatid, pati nanay niya at yung tatay nilang si Manny ata, no, and a few other siblings and the officers of the companies. That's more than... If you include the ICC. Diba? Tapos ang lilinis ng minority, pero sinong pangalan ba ang nabanggit sa listahan ng 18 Marines? Meron sa majority, parang wala. Nasa minority, di ba? Yeah. Meron sa majority, meron din sa minority. Di ba? Tapos yan yung sinasabi natin. Sorry Marlon yan yung sinasabi natin. Walang nabahiran sa minority at walang malalaking butanding ang meron sa House of Representatives na nakakulong. Lahat Kasi ng taong lumalaban sa tama. Yeah. Elective. At pag ikaw sa tama, gagawan kanila ng masama. Ano nangyari kay Congressman Kiko Barsaga? Kakalungkot, in-expel nila, di ba? At tama si Congressman Erici doon. At tama for once, I agreed with Richard Gomez. Now, you can suspend him all you want. You can sanction him but you cannot expel him. He was elected by the constituents of his district sa Dasmariñas. Bakit kayo ngayon, balat sibuyas kayo? Kasalanan din naman natin ito, sabi ni Congressman Erici. Yung mga, si Richard nga, nagtatanong din, bakit? Hindi ba tayo, malinis ba tayo? Bagong Diba? tono ba si Richard ngayon? Bagong tono, ano yun siguro. Alam mo bakit? Kaka-adjust lang pa ng strings ng gitara niya para nasa tono ang kanta niya. Alam nyo bakit? Bakit? Baka naman talaga yung simpati niya na kay Congressman Kiko Barsaga, bigay natin sa kanya. Pero aminin o hindi ni Congressman Richard Gomez, apektado rin siya doon sa ginawa niyang pagboto para ma-impeach si BP Sara. Dahil kung dumaranas ng matinding pagbatikos mula sa mga kababayan niya sa Bukidnon, si Mig Subiri, kanyan din ang dinaranas ngayon na matinding pagbatikos mula naman sa mga kababayan niya sa Leyte, si Congressman Richard Gomez. At hindi lang siya Marlon at Pam. Even Losi Torres ay isinama na. Silang mag-asawa ngayon ang binabash ng mga taga-Ormoc. Mismo. Actually, Kuyang, galing kami ng Palompon last week, no? Yung dalawang araw na walang live. We saw what we saw. We heard the horror stories na, alam mo yun, para kasi silang perfect. Di ba nung naging magkarelasyon sila, hanggang sa nasabaybayan natin na ikinasal sila, yung story Fairy tale. Fairy tale talaga, tall, dark, and handsome, and then here's this Mama Mary looking. Di ba? Mama Mary looking lady na kinasal sa tall, dark, and handsome na knight in shining armor. Aba, the horror stories. Yung minsan pagtingin mo sa kanya nung kabataan mo na ang pogi-pogi, di ba? Ano siya, diba? Tapos yung success stories niya and things. We saw the unfinished flood control projects. We saw yung daan na tamang pagkasampa sa isang mounted na lugar, putol na pala doon. Masaklap yun. Bangin na pala, walang pupuntahan. Tapos minamadali because nasita, di ba? Grabe yung nakita namin, Kuyang, hindi That's why siguro yung pagbabago ng tono, no? And yes, tama ka, Kuyang, horror
binabati ko sila ng mga constituents. Kaya nga kami nga dito sa Cebu, no, we've made initial requests, no, na yung Blue Ribbon Subcommittee ay sana mag-conduct ng in situ, no, on location hearing dito sa Cebu kasi hindi pinag-uusapan yung kurakutan sa flood control na dito sa Cebu kung saan ang daming namatay sa Typhoon Tino. Kuya, Dami- pwede inulat nyo yan i-request nyo, di ba? Yeah, actually, we've sent it already, and then we will probably send a formal letter requesting such after the June 4. Yeah, oo. Kasi we Ibigay will have ko to, ano pa, sa kanila itong araw, Yeah. yung linggong ito, or yung susunod. Di ba? Yes. Ibigay ko. May nagtanong lang dito kung nagpunta tayo sa Kalanggaman, hindi po natuloy dahil, Wala nang oras eh. hindi, yung alon din, Malon. maalon din nung araw na yon na dapat, yung oras na yon na dapat pupunta ko. Bakit pupunta kayo doon? Magpapakagat kayo ng langgam? Hindi, kukuha ko para ikaw ang kagatin, ipapadala ko dyan. Alam mo yung ano ba yung langgam sa Tagalog? Ay, sa Bisaya. Sa Bisaya. Unsa? Ano yung langgam sa Bisaya? Unsa? Ano? Kasi yung kayong mga Tagalog, wala kayo sa mga Bisaya. Yung langgam ninyo, nasa lupa lang. Yung langgam namin, lumilipad na kasi ibon yun eh. Langgang ibon. Ibon That's why Kalanggaman Island, ang daming ibon doon. Oh. Ay, wala kayo sa sa mga Kapampangan ng ibon, itlog pa lang. Itlog pala. Okay, may ganun ka pa pa. Oo. 6'7". Na 6'7" na yan. Bakit naririnig ko sa mga pabangking ko, 6'7". Pati tuloy ako ng 6'7". Hindi naman ako... Hindi ko Even my daughters, gumaganyan sila 6'7", 6'7", no, about 3 weeks ago. Sabi ko, what the fuck is that? Sabi nila, we don't know. Gumaganyan. Ako nga nagulat pa ako, natakot pa ako, parang nanonood ba ng third floor to mga to? Di ba ako lang yung mahilig na nilalaro ko kayong Ewan ko sa inyo. Uy, very exciting ha. Of course, our support to Kong Miao, you will always be that representative of your constituents there in Cavite. At maaring hindi mo panahon ngayon dahil masama ang sobrang sama ng kalaban. Pero we see you, kapag ba expelled, pwede pa naman tumakbo kahit na expel ka, di ba? Yes. Hindi naman perpetual yan na hindi ka na magpa-qualify. So, Ano, I think, Ikaw. he's not even bothered, no? yun ang hindi kapit to ko. Yan ang dapat na ginagaya ng Tito Soto. Because Alam niya na marami tayong mga kababayang nakakaintindi. Ito lang nagsalita ng buhaya sa mga kasama niya, in